Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinitipon po tayo bilang mga kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon pong araw na ito, araw ng Sabado, ay pinararangalan natin ang mahal na Birheng Maria. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang mahal na Birheng Ina ng Diyos, kaming idinadalangin niya ay makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang magbalik si David buhat sa matagumpay na pakikidigma laban sa mga Amelsita, tumigil siya ng 2 araw sa Siklag. 3 araw pagkamatay ni Saul, dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. Lumapit ito kay David at nagpatarya pa bilang pagbibigay galang. Saan ka nagbuhat? Tanong ni David. Tumakas po ako sa hukbo ng Israel, tugon ng lalaki. Bakit? Ano ba ang nangyari? Tanong ni David. Napaurong po sa labanan ang hukbo at maraming mga kawal ang napatay. Napatay rin po ang mag-amang Saul at Jonathan, tugon ng lalaki. Winahak ni David ang kanyang kasuotan bilang tanda ng kalungkutan sa nangyari. Gayon din ang ginawa ng mga naroon. Dinagukan nila ang kanilang dibdib at sila'y nanangis. Nag-ayuno sila at nagluksa hanggang gabi sapagkat si Saul, ang anak nitong si Jonathan at ang iba pang lingkod ng Panginoon sa bansang Israel ay nasawi sa labanan. At sinabi ni David, karangalan ng Israel sa burol ay niyurakan, nang ang iyong mga lingkod ay masawi sa labanan. Si Saul at si Jonathan ay uliran na mag-ama. Sa buhay at kamatayan ay palaging magkasama. Bilis nila ay di hamak, mabilis pa sa agila. Mahigit pa kay sa leon ang lakas na taglay nila. Kayong mga anak ng Israel, ang babae magsitangis sa pagpanaw niyong Saul na sa inyo'y nagparamit ng magandang kasuotang may hiyas na nakakabit. Ang kawal ay masdan ninyo kung lumagsak sa labanan. Ganyan napansin sa burol nang bumagsak si Jonathan. Dahilan sa pagpanaw mo, ngayon ako'y nagluluksa, pagkat ikaw ay mahal ko at sa iyo'y humahanga. Ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira. Mahigpit pa sa pag-ibig ng babaeng minumutya. Sa larangan ng labanay, nabuwal ang mga kawal. Ang sandatang taglay nila
ay wala ng kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon, kami yung iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Poon kami yung iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Pastol ng Israel, ikaw na nangunat umakay kay Jose, na tulad sa kawan. Ikiling sa amin ang iyong pandinig, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kirubin, kami ay tulungan. Ang iyong pag-ibig, iyong ipadama sa angka ni Ephraim, Manases at Benjamin. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas, sa hirap ay tubusin. Poon kami yung iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Makapangyarihang Diyos, hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan pa diringgin mo kami sa aming dalangin? Masdan mo nga kami sa tuwi-tuwinay tinapay ng luha, yaong kinakain. Luha ng hinagpis ang inihanda mo ng aming inumin. Iyong binayaan na ang mga bansa sa aming paligid kami ay bakahin. Iyong tinulutang kami pagtawanan ng kaaway namin. Poon kami yung iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Kami yung pangalanan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga sumusubaybay sa atin sa online, sa kanila mga nasa tahanan, nanonood ng misa sa Facebook page ng parokya. Magandang umaga din po sa inyo. Una tigil sa lahat, salamat sa Diyos. At tayo ay binibigyan ng pagkakataon na makapaglingkod. No? Sa kabila ng napakarami nating gawain, hindi tayo nawawala ng oras na tumanaw ng utang na loob. Bukod sa mga tao, una tigil sa lahat, sa Diyos. Yung bang kahit sa kabila ng napaka-busy ng iyong schedule, huwag kang makakalimot sa Diyos. Pagkat yan ang napakaganda nga po ng paalala sa Ebanghelyo eh. Ito po ninyo, kung inyo pong pinakinggang mabuti, yung mga tao mismo na sumusunod kay Jesus, sila na nagsasabing, nasisira ng bait ang taong ito. Wala na sa katinuan. Bakit wala na sa katinuan? Bakit nga sabi ng mga tao? Ito,
ito si Jesus, talagang wala na ito sa katinuan. Malaki ng alaga nito. No? May diferensya na ito Bakit? Ay, sabi po kasi dito hindi na magawang o makuhang kumain. Ano gang kanyang ginagawa? Nangangaral, papagaling ng mga may sakit, papalaya sa mga demonyo o ng mga masamang espiritu. Ha? Ibig sabihin, napakarami ng ginagawang himala, sabi, hindi na makuhang kumain. Tila baga, nakaligtaan na ang kanyang sarili. Ang inatupag na ay ang kapakanan ng iba. Ay para doon sa mga nakakasubaybay sa kanya at naobserve na, ay malaki na ang alaga nitong taong ito. Abay, wala nang inatupag kundi yung iba. Pinabayaan na ang sarili. Ay nag-alala ngayon ang mga kasama. Sabi, talagang malaki ang alaga na rin. Abay, hindi na magawang kumain Pinabayaan na ang sarili Ang gusto nila, mangyari, yung mga kamag-anak na pumunta, ipaanyo mo din naman ang iyong sarili. Hindi nga rin naman maganda na para bagang naging kakaawa na rin. Namayat na. Ay, pag ikaw, kapupunta mo ng simbahan, namayat ka na, sasabihin na kayo mga kamag-anak, kakain din pag may time. Sasabihin sa iyo, namamayat ka na. O kaya subukan mo, huwag ka na maligo. Punta ka lang punta sa simbahan, tapos di ka na nakakaligo. Yung kay mukhang itsurang tubal ka na. Anong sasabihin sa inyo ng mga tao? Pagiging nangangamoy na, askad na ang kilikili mo. Ay, ano sasabihin ng mga tao? Uy, abay, iligo-ligo din naman. Hindi na kami makalapit sa iyo Hindi ka na namin malapitan. Dahil amoy, ka na amoy loming panis. Alam mo ka, amoy ng panis na lomi. Ganyan na ang amoy mo. Amoy ginisang sibuyas ka na. Naku po, wala na lalapit sa iyo. Bakit? Sapagkat para bagang hindi mo na napapaanyo ang iyong sarili, sasabihan ka na. Papaalalahanan ka na. Pero ang naisip pa kita sa atin dito, ay yung ginagawa ni Jesus na pagsasakripisyo. Hindi naman niya para pabayaan ang kanyang sarili. Sapagkat ang ginagawa nga ni Jesus, kung inyo pong maalaala sa Ebanghelyo, lagi pong binabanggit doon na pagkakatapos ng gawain, si Jesus ay pumupunta sa ilang na lugar, humihiwalay sa kanyang mga alagad, at doon ay nananalangin. Inihiwalay ang kanyang sarili. Tinapag si Jesus, from time to time, nagkakaroon yung tinatawag ngayon ng mga millennial, naririnig natin, me time. Me time. Time para sa sarili. Sa kabila na tayo ay busy, lalo na ngayon, sa panahong ito, para hindi tayo mawala sa ating katinuan, sa pagpapaanyo mo sa iyong negosyo, sa pagkatabalang-abala ka, ba't nag-aabala sa negosyo? Siyempre, para sa pamilya, para sa mahal sa buhay, nagsisikap ka, baka ikaw sobrang agresibo at busy ka sa iyong trabaho, sa iyong profesyon, trabaho sa office works. Lalo na ngayon, ang dami ng mga work from home. Kaya naman yung mga work from home, nawawala na ng me time. Pagpasok mo sa bahay, naku po, ano bang gulo nitong bahay na ito? Kasi nga, work from home, doon na nagtatrabaho, sa bahay, nawala ng panahon mag-ayos ng bahay. Kaya pagpasok mo, ano ga nangyari dito? Yun, sabi, nasisiraan na ng bait ito. Nakakaligtaan na ang mga gawaing bahay. Pagpasok mo, kalat di yan, kalat din.
Kaya nga, sa kabila ng ating mga gawain, gaano man tayo ka-busy, bukod dun sa me time, may panahon ka dapat sa iyong sarili. Higit sa lahat, huwag mong kaliligtaan ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lahat. Kaya, salamat sa Diyos. Salamat sa ating mga kasamahan na ang marunong tumanaw ng utang na loob ay lalong pinagpapala. Abay, para hindi tayo mawala ng katinuan, ha? Para hindi tayo masabing nasisiraan, ha? Abay, from time to time, abay, maglalaan tayo ng sarili, ng panahon, maglalaan tayo ng oras para sa ating sarili. Kinakailangan po nating alagaan ang ating sarili. At kapag iniingatan natin, inaalagaan natin ang ating sarili, iingatan at aalagaan din tayo ng Diyos. Manalangin tayo sa Ama sa Langit upang matutunan natin sa Kanyang anak na si Jesucristo ang kahulugan ng paglilingkod. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang simbahan, naway lumabas tayo sa lungga ng ating sariling daigdig at maglingkod sa tao ng may pagpapakumbaba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga taong naglilingkod sa bayan, naway ibigay nila ang pinakamabuti at pinakamagaling na pagsisilbi sa mga tao at hindi paglingkuran ang kanilang pansariling kapakanan at interes. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga naglilingkod sa atin sa iba't ibang pamamaraan, naway maipakita nating lahat ang ating pasasalamat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni Maria, tayong lahat naway nakatuon at mulat sa pangangailangan ng kapwa at hindi sa ating makasariling kaginhawahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at matatanda, naway makatagpo ng kalinga at paggalang mula sa kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon naming Diyos, hindi madali sa amin ang tumulong sa iba, lalo na kung magdudulot ito sa amin ng hindi kaginawahan. Matutunawa kami mula kay Jesus na maging handang tumulong sa nangangailangan at bigyan mo kami ng lakas na gawin ito. Hiniling namin ito sa magitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos, amang lumikha sa sanlibutan, sa inyo pong kagandahang loob, narito ang aming maialay. Mula sa lupa at buong ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos, amang lumikha sa sanlibutan, sa inyo pong kagandahang loob, narito ang aming maialay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman.
Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan ni at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hiniling namin ang aming paghain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sa maiyo rin, Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na kayo ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birhen totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ngayon mong banal ang mga kalaob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo, ng lahat naming mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw na. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo
kaysa ng mga apostol at mga martir, kaysa ni na San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng may lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, pati at lamang kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan po ninyo ang pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Maghangad at magbigayin tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito po ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na siyang mag-aalis, nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong lahat na inaanyayahang magkasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual
dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Mahal naming ina, tinatawagan ka. Tunay na batis ka ng biyaya. Binabalungan ka ng awa at ligaya. Nilalapitan ka inang sinisinta, buksan aming mata, pagkat sa Diyos Ama kami ay nagkasala. Kapag kami lumalumbay, kami samahan dun sa amang kaharian. Mahal naming ina, tinatawagan ka. Tunay na batis ka ng biyaya. Binabalungan ka ng awa at ligaya. Nilalapitan ka namin inang sinisinta, buksan aming mata, pagkat sa Diyos Ama kami ay nagkasala. Kapag kami lumalumbay, kami samahan dun sa amang kaharian. Inang sinisinta, buksan aming mata, pagkat sa Diyos Ama kami ay nagkasala. Kapag kami lumalumbay, kami samahan dun sa amang kaharian. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap na pakundangan sa paggunita namin sa mahal na Birheng Maria. Marapatin mo kami makadulog sa iyong piging sa kalangitan sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. At nawa ay pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at lubang mapagmahal nating Diyos ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos.